mga kabikers, umpisahan ko na, pinaghalo-halo ko na yung mga ingredients natin dyan. Bali, lalagay ko lang dito yung kabuuan ingredients kasi yung isa-isahin ko pa, haba na yung video natin. So yan, naglagay na tayo dyan ng asukal, harina, yung powder milk, linagay natin ngayon. Saka yan na din yung dry yeast. Yan, dry yeast, tinuturo ko, asin, baking powder, at saka yung dubrim. Yan mga idol, pinagsama-sama ko na mga kabakers kasi para isahan na lang. Tapos tubig, 2.5. Bali yung harina natin dyan na ginamit, 2.5 mga kabakers, no. 1 kilo yung soft flour, tapos 1.5 naman yung hard flour. Yung hard flour mga kabakers yun ang third class. Ay first class hard flour. Ang soft flour ay ang third class. So gumamit din ako ng isang itlog mga kabakers. Tapos tunawin lang natin yung ating asukal at saka yung asin. Saka yung mga other ingredients pa natin. Yan, naglagay din ako ng lard, 125 grams yan. Bali lard lang yung gagamitin natin mga kabakers kasi parang para sa akin napakaganda ng texture ng ating munay kasi napakaputi ng kanyang loob. So ayan, kinamay ko na nga. Malinis naman yung kamay natin kasi katapos lang natin magmasa dyan ng pandesal. Bali, minasa ko pala to mga kabakers as alas 7 ng gabi. Ayan. Tuloy ko lang, make sure na maganda yung pagkamasa talaga niya para hindi aasim yung ating dough. So ayan, mix lang natin. Ayan, mix lang natin para maganda yung pagka-mix, maganda din yung kalalabasan ng ating tinapay. So sa mga hindi nakakaalam, maganda talaga ang paggawa ng overnight. Yung papalsahin mo mabuti yung tinapay kasi makukuha mo yung gusto mong laki, yung hindi mo siyang minamadali. Sa kapag marami yung labas, yan pag matagal mo siyang pinapaalsa, marami yung kalalabasan ng ginagawa mong tinapay. So ayan, i-roller natin. Kailangan natin yung roller. Kung wala naman kayong roller, pwede naman mano-manohin lang. Sa atin kasi medyo marami yan, kaya idadaan natin yan sa roller. So ayan, bali yan ang kalahati na yan. Ang munay ay nagawa ko na, hindi ko na pinakita. Bali ang gagawin ko dyan ay Francis na lang at saka yung ating cheese munay. So ayan, cut na nga natin mga kabakers, no? Tapos puputulin natin siya ng 40 grams. Yan, 40 grams ang putol natin dyan. So kung bago ka pa lang naggawa ng tinapay, kailangan mo gumamit ng timbangan para maging pantay-pantay yung pagkaputol mo, no? Tayo kasi matagal na natin ginagawa yan, kaya kabisado na rin natin yung laki tsaka yung timbang ng pagpuputol sa mga ganyan. Pero kung bago ka pa lang, kailangan mo talaga gumamit na timbangan. Pero pag matagal na, natututunan din yan mga kabakers, no? So ayan, patuloy lang tayo sa pagputol. So ganyan din ako dati mga kabakers, ang nag-uumpisa pa lang ako, gumagamit ako talaga ng timbangan. Pero siguro nag-umpisa lang talaga ako niyan mga kabakers, mga ilang buwan lang. Nag-umpisa ako sa helper, tagalinis ng mga tray. Yan, hanggang natuto ako kasi nakasama kong mga master baker is mabait. Yan, tinuturoan nila ako hanggang natuto tayo. Yan, ang gagawin ko muna ay Francis, tapos ilagay ko lang sa breadcrumbs. Breadcrumbs yan mga kabakers, yung panggamit sa pandesal, no? Yan, ganyan lang. Pagkatapos pigurahin, ilagay sa breadcrumbs, tapos natapos na nga, ayan, sinalansan ko na dyan sa aking mga tray. Matagal na yung mga tray, kaya medyo mga sunog na yung mga gilid mga kabakers. So nag-umpisa na nga ako dito sa cheese munay ko. Ayan, ganyan ko lang siya binabalot.
Yan. Yan. Bali 6 pesos ang isa niyan mga kabikers, no, kasi naglagay ako dyan ng cheese. Yung ating Francis is 5 pesos lang, tsaka yung munay natin 5 pesos din. So ayan mga kabikers, patuloy lang natin, no, sa pag figura. At ito na nga, natapos na tayo. Ayan. Ayan mga kabikers, nailagay ko na din siya sa estante. Ayan. Lagay ko na sa estante. Papalasahin ko na din siya. Time check is 7:30 mga kabikers. Bali lulutuin ko to siya ng 4:30 or alas 5. Ayan. Umaga na mga kabikers. Kaya gising lang natin. Time check is 3:45 na mga kabikers. So yan na yung kanyang alsa. Bali doble na siya sa mga sa kaysa sa kagabi. Paalala pala mga kabikers, no, kung gagawa kayo ng overnight na mga munay, mas maganda kung gagamit kayo ng Dobrem. So ayan, magpainit na ako ng oven kasi habang naliligo ako ay nagpainit na ako ng oven. Yung katapos ko magligo, magluluto na ako. Nagsalang ako ng pandesal, tapos yan, magsasalang na tayo ng ating munay mga kabikers, no. So ayan, bali yung palsahan ko ng munay ay doon sa kabila. Yung pinuntahan ko, yun ang tindahan natin doon sa harap. So ayan, salang natin. Ayan, patuloy lang tayo sa pagsalang, no. Ayan, yan, chismunay na yung sinasalang ko dyan mga kabikers, no. Naluto na natin yung ating munay, pati yung ating Francis. So hindi ko na nga ipinakita yun kasi mayroon na akong mga video nun. Bali yung gusto ko lang ipakita sa inyo dyan yung ating chismunay, no, na napakaganda ng kanyang quality. Although malambot siya, pero hindi hangin ang kanyang laman. Malaman pa rin siya kahit malambot siya. Yan, ilalagay ko na nga sa tray yung ating munay. Yan, no. So yung dumaan yun, yung estudyante ko yun ang panganay kong anak, no. So ito na nga yung chismunay natin mga kabikers, na luto na nga. Makikita nyo naman, ganda ng kanyang pagkaluto. Yung kanyang balat, mamula-mula. So yan ang yun ang sign na ng munay na maganda, pag makita mo yung balat niya, mamula-mula mga kabikers, no. Yan, napakalambot yan mga kabikers. Ibang kanyang lambot ay malaman pa rin siya, hindi siya hangin na pag inano mo, butas-butas yung kanyang loob. Ito hindi yan mga kabikers, malaman pa rin siya. Ayan, tingnan natin yung kanyang texture sa loob. So ayan, 'di ba, napaka-smooth ng kanyang loob. Parang malambot siya pero halata na malaman pa rin talaga siya. Yan, hindi butas